verse 4, okay, up to verse 6, no? Sa page number 510, Romans chapter 15, verse 4 up to verse 6. Babasahin po ni Estimalo ang verse 4, kay Nanay verse 5, kasi sa Agnes po verse 6. Sige po, Estimalo. Sapagkat anumang mga bagay na isinulat, ng una ay isinulat para sa ating ikatututo, upang tayo sa pamamagitan ng katsagaan at kaaliwan ng mga kasulatan nawa ay magkaroon ng pag-asa. Amen. Next po, Nanay po. Ngayon ang Diyos na katyagaan at kaaliwan ay ipagkaloob sa inyo na maging magkakatulad ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Okay. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, purihin po ang Diyos at salamat po sa inyong pagbabasa ng mga salita po ng Diyos. At dito po ay makita po natin ang kung paano po ito isinulat po yung salita po ng ating Panginoon sa pamagitan po ni Pablo upang tayo po ay magkaisa, no, sa isang kaisipan, isang paglilingkod, at isa pong paglalahati po, no, sa ating Panginoon. Kaya dito ay sa verse 4, so dito po tayo mag-aralan po ngayon, verse 4 po, ay makita ko natin, number 1, no, meron kasing dito, tatlong bagay na nais ko pong ibahagi ko sa inyo. Number 1 po, yung tinatawag po na the purpose of the scriptures, yung layunin ng mga kasulatan. So, ano po ba ang layunin? Bakit po isinulat po ito, no, ng ating kapatid na Pablo, no? Kaya sabi ho dito, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. So, ang layunin po kung bakit ito po ang salita ng Diyos ay sinulat po ni Pablo. Ano pong layunin ang sinasabi? For our learning. Para sa ating ikatututo. Kaya po dito sa ating pong pag-aaral, sa ating pong Bible study, sa ating pong fellowship, ay kaya tayo nag-aaralan at ang ating pinag-aralan ay ang salita po ng Diyos. Ito pala ang layunin para sa ating ikatututo. Matuto tayo saan? Matuto tayo sa mga aral ng Diyos, matuto tayo sa mga kalooban po ng Panginoon, matuto tayo sa buhay, matuto tayo sa totoo at tamang paglilingkod, matuto tayo sa totoo at tunay na Diyos na atin pong pinaglilingkuran. So, ang Biblia po ay hindi lamang po ito siya ay history, mga kapatid, kundi ito din po ay isang buhay na aral na dapat po nating makita sa atin pong paglilingkod na ito. Kaya po ay malinaw po, no? Hindi lamang po ito isinulat para sa ating ikatututo, magiging po ito ay isinulat po para sa doktrina po, of course, na ating Panginoon, para sa correction, no? Iko-correct tayo, no? Para din po doon sa tinatawag po na instruction, no, ng ating Panginoon upang tayo po ay maging matuwid, no, sa harapan ng ating Diyos na buhay. So, importante po yung mga aral po ng ating Panginoon. Mahalaga po yung ating pagkatuto, no, sa mga aral po ng Diyos. Kaya po, kung inyo pong napapansin, ang ating pong lagi pinag-aaralan, yung mga sinasabi po ng ating Panginoon sa kanya pong mga salita. Kaya hindi po pwede na gawa-gawa lang po tayo ng istorya o aral na hindi po galing sa banal na kasulatan. Kailangan po ang totoong mga aral ay ang kanyang pinapangaral, galing po talaga yon, no, sa mga salita ng ating Diyos na buhay. Kaya ang sabi po ni Lord, yung purpose po niya, ang layunin niya, para sa ating ikatututo. Kaya po ito ipasinulat ng Panginoon. Kaya ito sinulat po ni Pablo para sa ating ikatututo. Kasi po ang aral po ng Diyos, napapaloob po yan, no? Napapalooban ng doktrina
napapalooban ng tinatawag po na instruction, no? Tayo ay tinatagubilinan ng ating Panginoon, no? Para po tayo ay magkaroon ng tinatawag na maayos, totoo at tunay po na paglilingkod sa ating Panginoon, no? Kaya yun po ang number 1, yung purpose po niya. Kaya atin pong mabasa dito, kung atin pong natandaan ang 2 Timothy chapter 3, no? Basahin po natin ang 2 Timothy, no? Chapter 3, verse 16, mga kapatid. Okay? 2 Timothy chapter 3, verse 16, no? Sabi po dito, sa wikang Tagalog, lahat ng kasulatan ay ibinigay sa pamagitan ng paghiga ng Diyos at kapakipakinabang para sa doktrina. So, ang mga kasulatan o ang Word of God, o ang salita po ng Diyos, talaga ho ito ay kapakipakinabang talaga, no? Para sa doktrina, no? Nandito ang doktrina ng Diyos, para sa pagsaway, no? Sinasaway po tayo ng ating Panginoon. Lahat tayo ay sinasaway po ni Lord, kaya yung saway ni Lord dapat tanggapin po natin, no? Kasi saway po yan ni Lord, no? Ibig sabihin, inaayos lang po ni Lord ang buhay po natin, itinutuwid lang po ng ating Panginoon, no? Ano pa pong sabi? Para sa pagtutuwid, no? Itinutuwid po tayo ng ating Diyos. Kasi minsan may mga bagay na akala natin tama, pero sa mata pala ng Panginoon, in the sight of God, hindi pala tama. So itinutuwid tayo ng ating Panginoon. Di po ba minsan nakakarinig tayo na para bagang pinatatamaan tayo? Yun po ay isang pagtutuwid po yan, no? Ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Okay? So, mabigat po ang mga sinasabi po ng Panginoon na hindi lamang po ipagtutuwid, kundi may mga sinasabi din po siya sa kanyang mga salita na tayo ay kailangan po ma-rebuke, no? Ma-rebuke, no? Hindi lamang po pagtutuwid, kundi tayo din po ay dapat ma-rebuke, mga kapatid. Kasi kung wala ng pagtutuwid, kung wala ng rebuke ng Panginoon, wala na po, no? Hindi na po tayo matututo sa ating pong buhay sa harapan ng ating Panginoon. Ano pa? No? Para sa pagsasanay sa katuwiran, no? Para tayo magiging karoon tayo ng pagsasanay, no? Nandito sa ating salita ng Diyos, yung katuwiran po ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ko dito sa verse 17, that the man of God, no? That the man of God at ang tao ng Diyos, no? Sa Tagalog, lalaki nakalagay lang, no? Pero kung sa ibang Tagalog ito, people, no? O tao ng Diyos, no? Man of God, ibig sabihin, that the man of God may be perfect, surely furnished unto all good works. So yan po lang naman ang gusto po ng ating Panginoon, na ayaw po ni Lord na tayo po ay mapariwara, tayo po ay mahiwalay sa Kanya, magiging miserable buhay po natin. Kaya ho, yun ang purpose kung bakit ay isinulat po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pablo. No? Kaya next, kita ho natin sa Romans chapter 15, verse 4, ano pa pong sabi dito? For whatsoever things were written aforetime, were written for our learning. Yun pong layunin po ng Diyos, for our learning. No? Ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Sabi po dito, ay that we through patience, tingnan niyo po that we through patience, ito po ay nakita natin, the process of learning from the Word of God. Ito po yung process ng ating pagkatuto, na kung saan ay magkaroon tayo ng tinatawag po na patience, pagtitiis, no? Mahabang pasensya sa buhay po natin, no? Mahalaga po 'yon. Kaya po dito ay kita natin through patience po, no, makikita ho natin na tayo po ay nagiging matatag sa anumang klaseng hamon sa buhay, sa anumang mga trials na atin pong nararanasan sa atin pong paglilingkod na ito. So, kung atin pong babalikan sa lumang tipan ang buhay po ni Abraham, ni Joseph, at saka ni Job,
no? Punong-puno po sila ng pagtitiis sa buhay, no? Punong-puno po sila ng pagtitiis, pagtitiyaga sa buhay po nila, no? Alang-alang po doon sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon, no? Di po ba noong sinabi po ni Lord na kay Abraham na kanyang ihandog yung kanyang anak, nagdalawang isip po ba si Abraham? Hindi po siya nagdalawang isip kasi alam po niya na sinusubukan po siya ng ating Panginoon. No, sa madaling salita, ginawa pa rin niya ang nais ng Panginoon. Ganon din po sa paglilingkod natin sa Lord, na kahit man anong mga trials, problema, dapat tuloy pa rin po tayo sa pagsunod po, no, sa ating Panginoon. Sapagkat yan po ay mga pagsubok lang yan. Kaya nga po, mahalaga yung ating patience sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lamang po si Abraham, maging po si Joseph during the time, di po ba? Nagkaroon din po siya ng pagtitiis, pagtsatsaga sa kanyang karanasan, di po ba? Kung ano-anong ginawa ng kanyang pamilya. So tuloy pa rin po siya sa ating Panginoon, no? Hindi po siya nagalit sa kanyang pamilya, hindi po niya sinisi, hindi po niya sinisi ang Panginoon sapagkat alam po niya na meron pong dakilang layunin ang Diyos sa buhay po niya. Ganon din po sa atin, no? Kaya kung ano man ang mangyari sa buhay po natin, dapat wag nating sisihin o magalit tayo kanino man at dapat lagi sa puso natin, sa isip po natin, na ang lahat po ito ay mga pagsubok lamang po, no, ng ating Panginoon sa buhay po natin. Kasi kailangan talaga tayo masubukan para makita po ni Lord kung totoo ba tayo na nananampalataya sa Kanya. Tama po? Kung genuine ba ang ating paniniwala, kung totoo ba ang ating paniniwala. Kasi ayaw po ni Lord na tayo ay naniniwala hanggang bibig lang, hanggang salita lang, hanggang sa papel lang, hanggang sa sulat lang, kundi ang paniniwala dapat natin may kasama po yung gawa, no? Sa harapan ng ating Panginoon. So, hindi lamang po si Joseph, maging po si Job. Nagkaroon siya ng pagtsatsaga, pagtitiis sa kanyang karanasan, nawala ang kanyang mga makayamanan, nawala ang kanyang mga sa buhay. Lahat-lahat po, nagkaroon po siya ng sakit, na matinding sakit. Pero, kahit kailan, hindi ho niya iniwanan ang ating Panginoon. Kahit kailan, hindi po niya sinisi si Lord. Kahit kailan ay wala po siyang sinisi na kahit sino man, sapagkat alam po niya na yun po ay mga pagsubok lamang po ng ating Panginoon sa Kanya. Pero tingnan niyo po, after ng Kanyang pagsubok, ano po nangyari? Pinagpala po siya ni Lord. Tama po? Si Joseph, ganon din. After ng Kanyang pagsubok, pinagpala din po si Joseph at saka ang Kanyang pamilya. Ganon din po si Abraham. So, ito pong ating paglilingkod na ito ay may kasama po itong mga pagsubukan sa buhay. Hindi ho madali, hindi po puro sarap yung paglilingkod sa Lord. Tama? Hindi ho puro sarap po yun. Kailangan may mga pagsubok tayo naranasan. Kailangan mahaba ang ating pasensya. Kailangan ay maging matiisin tayo sa mga pagsubok na ito sa buhay po natin. Kaya ang process ng ating pagkatuto ng salita ng Diyos ay sa pamamagitan po ng ating patience sa Lord, no? Sa pagitan po ng ating patience po sa ating Panginoon. Ano pa po ang process ng pagkatuto natin ng salita ng Diyos? And comfort of the Scriptures, no? Tayo'y aliwin ng mga salita po ng Diyos. Kaya sabi dito sa Romans chapter 15 verse 4, sabi po dito, ay that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Tingnan niyo po So malinaw po, no? Hindi lamang po yung ating pagtitiis, mga kapatid, kundi atin din po makita yung comfort ng ating pagkatuto ng mga salita ng Panginoon. Sa pagkatandaan po natin, ang salita po ng Diyos, nagbibigay po sa atin ng comfort, no? Katulad po ni David, nung siya po ay nasa pagsubok din sa kanyang paglilingkod sa Lord, no? Kaya nga, ang nag-comfort sa kanya, yung mga salita ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya doon sa aklat po ng Psalms chapter 23, basahin po natin ang mga ilang talata sa sinasabi po ni David. Okay? Psalms chapter 23, sa lumang tipan po yon, mga kapatid. Okay? Wala po dyan sa bagong tipan.
Ano sabi dito ni David? Sa verse 1, sabi niya, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako nangailangan. So, comfort po yan ng mga salita ng Diyos sa buhay po natin. Kino-comfort po tayo, no? Inaaliw po tayo sa mga nangyayari po sa buhay po natin. Kaya mahalaga itong salita po ng Diyos. Kanyang pinahiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig ng kapahingahan. Sabi niya, kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. He restored my soul. Sabi ganon. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. So, malinaw po yung comfort ng Panginoon sa pagitan po ng kanyang mga salita. Ito po ang buhay ng isang mananampalataya, yung naglilingkod po, no, sa ating Panginoon. So, ano pa po mga kapatid, no? So, what is the product of God's Word? Ano ba ang produkto na maibigay ng salita ng Diyos sa buhay po natin, no? Ano po bang mabibigay niyang produkto sa atin? Ang produkto na ibigay niya, hindi lamang po ito isa, kundi marami, pero isa lamang po ang ating sasabihin sa ating paksa ngayon. Nang sabi ho niya dito sa verse 4, sabi niya dito, for whatsoever things were written aforetime, were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. So, anong product? Anong produkto po? Mga kapatid, malinaw, no? Nang sabi ho dito, might have hope. Nagkaroon po siya ng pag-asa. So, ibig sabihin, ang pag-asa, ang produkto po ito na dulot na ibinigay ng salita po ng Diyos, nagbibigay po sa atin ng pag-asa, malaking pag-asa sa buhay po natin, no? Kaya maraming mga tao ngayon ay pag-stress sa buhay, no? Pagka maraming problema na sa buhay, hindi na kaya, ano mga ginagawa ng mga tao dahil walang salita ng Diyos? Nagpapakamatay, no? Nagbibigti, o ano-ano mga ginagawa, no? Na mas lalo pang napapahamak ang kanilang sarili, mga kapatid. Pero kung ikaw ay lagi ka nagbabasa, naglilingkod sa Lord, nandoon yung salita ng Diyos sa buhay mo, sa puso mo, hindi mo magagawa yon kasi po, ang nagbigay ng pag-asa sa atin, which is the Word of God. Salita po ng Diyos. Ang tanong, si Lord din po ba nagbigay sa atin ng pag-asa? Yes, kasi salita niya yan. Tama po? Ang Diyos at saka salita, magkasama po yun. No? Kaya malinaw po na ang pag-asa mahalaga sa buhay po natin. Pag-asa ng buhay na walang hanggan at ang pag-asa po nating temporal dito sa lupa, mga kapatid, ay talaga hong ipinagkaloob po yan, no, ng ating Panginoon. Kaya po dito ay mabasa po natin sa aklat po ng Romans chapter 5, no? Basahin po natin. Romans chapter 5, verse 5. Okay? Romans chapter 5, verse 5. Okay? Verse 4 up to verse 5 po sa page number 484. Pakibasa sa Malo. Sa verse 4 up to verse 5. At ang katsagaan ng karanasan at ang karanasan ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi nagagawang Humiya. Okay. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay inuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritong Banal na ibinigay sa atin. Amen. Tingnan niyo po, yung pag-asa pala galing sa Diyos, pag-asa po natin sa Diyos, ay hindi po pala yan magagawang humiya sa atin o hiyain tayo o mapahiya tayo sa atin pong paglilingkod sa Lord. No, yun pala pag-asa na yan, talagang hindi nagbibigay ng hiya sa atin sapagkat yun po talaga ay totoo na sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya nga po, di po ba, sabi doon sa Titus chapter 1 verse 2, no, sabi po ni Lord sa pagitan po ni Tito, mga kapatid, sabi niya roon, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So, hindi talaga, hindi tayo mapahiya o hihiyain itong pag-asa natin sa ating Panginoon. Sa pagkatandaan po natin, ang pag-asa natin sa Diyos at ang pag-asa po natin
ay buhay na walang hanggan. Kaya po dito, balik po tayo sa verse 15, mga kapatid, chapter 15, verse 5 na po tayo. Sabi dito, ngayon, ang Diyos ng katiyagaan at kaaliwan ay ipagkaloob sa inyo na maging magkakatulad ang pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. So, ang isa pa sa layunin po ng Panginoon, tayo po ay magkakaisa sa pag-iisip. Saan? Sa ating Panginoon. Isa ang ating kaisipan sa Diyos, isa ang ating paglilingkod sa Panginoon, isa po yung ating layunin sa ating paglilingkod po sa Lord. And then verse 6, upang kayo nawa ay may isang kaisipan at isang bibig, ay luwalhatiin ng Diyos, maging ang Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. So magkaisa din po tayo sa atin pagpupuri, pagluwalhati, pagbigay ng karangalan sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, ang ginagawa natin ito, nagbibigay po tayo ng karangalan sa Diyos. Tama? Yung ating mga pag-awit, yung ating pagtitipon, yung ating fellowship, nagbibigay po tayo ng pagpupuri, pagluwalhati, no, sa ating Diyos na buhay. So may apat na bagay na nais ko po ibigay sa inyo para hindi natin makalimutan ang ating pinag-aralan po ngayon, yung application sa buhay po natin. Kailangan ma-apply po natin ito. So number 1, read and study God's Word daily for guidance. Mahalaga po yun. Yung ating pagbabasa ng mga salita ng Diyos at ang ating pong pag-aralan o pag-aaral ng mga salita po ng Diyos, sapagkat ito po yung ating gabay, no? Gabay bilang isang mananampalataya sa araw-araw po nating buhay. Pangalawa, apply lessons from Scripture to life struggles, no? I-apply po natin ang pangako po ni Lord, yung sinasabi po ni Lord, no? Sa gitna ng ating mga pagsubok, struggle sa buhay, sa ating kahinaan, no? Ay i-apply po natin yung mga aral po ng ating Panginoong Diyos. Number 3, trust the promises of God for comfort in trials. No? Mahalaga din po yun, yung ating pagtiwala sa pangako ng Diyos upang tayo po ay ma-comfort, maaliw, no? Sa ating mga pagsubok, mga trials, mga problems po natin, no? Lahat po ng mga naranasan po natin na nakapagbigay po sa atin ng discouragement, ito po ang nagbibigay naman ng encouragement, yung salita po ng Diyos. No, ma-encourage po tayo sa mga bagay na yan. Number 4, live with hope, rooted in Christ and His Word. Tingnan niyo po no? Live, mamuhay, no? Sa pag-asa, no? Na kung saan ay ang pinaka ugat po nito ay ang ating Panginoong Kristo at ang kanyang salita. So mahalaga ang Panginoong Kristo at ang kanyang salita. Bakit naniniwala tayo sa salita ng Diyos? Kasi po, salita po ito ng ating Panginoon. Okay? Ang Panginoong Kristo at ang kanyang mga salita, mahalaga na atin pong sampalatayanan, atin pong paniniwalaan, at dapat po, ito po ang ating maging pag-asa sa buhay po natin. Wala na pong iba, mga kapatid. Hindi po pera ang pag-asa sa buhay. Ang pag-asa po natin sa buhay si Lord. Tama? At ang kanyang mga salita. Purihin po ang Panginoon at nawa po ay na-encourage po tayo ng maikling pag-aaral ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos.